Hello sa inyong lahat. Ito nga pala ang Bible Mystery. Samahan ninyo ako sa isa na namang misteryong kwento na ating pag-uusapan, ating tatalakayin, kung saan aking ipapaliwanag at aking isasalaysay ang kabuuang kwento. Kaya handa na ang inyong sarili at sabay-sabay nating panoorin at pakinggan ang kwentong ito. Kapag binabanggit ang mga inapo ni Adan at Eva, karaniwan na ang unang pumapasok sa isipan ng mga tao ay ang kwento ni Cain at Abel. Gayunpaman, madalas na nakakalimutan ang iba pang mga salaysay sa Biblia na naglalarawan ng iba pang mga anak na lalaki at bahay ni Adan at Eva. Sa video na ito, itutuon ko ang aking pansin sa mga anak na babae ni Adan at Eva. Sino-sino ang mga anak na babaeng ito? Ilan sila? Gamit ang mga mapagkukunan tulad ng Aklat ng Jubilees, ang banal na Biblia at mga sinaunang tradisyon, susuriin ko at tatakayin ang kasaysayan ng mga anak na babaeng ito ni Adan. Kaya kung interesado ka sa paksang ito, huwag mag-atubiling magbigay ng like at mag-iwan ng komento. Sundan ninyo ako para sa karagdagang nilalaman tungkol sa hindi madalas na pinag-usapang kuwento ng mga anak na babae ni Adan at Eva. Isang paksang bihirang talakayin at madalas na napapabayaan ng mga teologo, mga iskolar ng Biblia at maging ng mga nagnanais malaman ang tungkol sa mga sagradong kasulatan ay ang misteryong bumabalot sa mga anak na babae ni Adan at Eva. Karaniwang binabasa ng mga tao ang Biblia at binibigyang pansin ang mas kilalang mga anak na lalaki ni Adan at Eva, tulad ni Cain, ang panganay, at Abel, ang ikalawa. Subalit madalas nilang nakakalimutan na si Adan at Eva ay nagkaroon ng maraming anak na babae ayon sa tekstong biblikal sa Genesis, Kabanata 5, mga talata 4 at 5, na nagbubunyag ng mga nakakatuwang impormasyon tungkol sa mga anak na lalaki at babae ni Adan. Binabanggit sa teksto na pagkatapos ipanganak si Seth, nabuhay pa si Adan ng 800 taon, kung saan siya ay nagkaroon ng mga anak na lalaki at babae at nabuhay ng kabuuang 930 taon hanggang sa kanyang kamatayan. Hindi binabanggit ng Biblia ang mga pangalan ng mga anak na bahay ni Adan at Eva, ngunit may iba pang mga teksto mula sa sinaunang tradisyong Hudyo na tumutukoy sa ilan sa kanilang mga pangalan. Kaya batay sa Aklat ng Jubilees, babanggitin ko ang mga pangalan ng ilan sa mga anak na babae ni Adan at Eva ayon sa mga sinaunang tradisyong Hudyo na ito na nag-aalok ng mga pananaw tungkol sa mga hindi masyadong napag-uusapang mga figura. Para sa mga hindi pamilyar, ang Aklat ng Jubilees ay kilala rin bilang maliit na Genesis dahil sa kaugnayan nito sa salitang Jubilee na nangangahulugang kasiyahan. Ito ay bahagi ng apokripa ng Lumang Tipan at nagsasalaysay ng paglikha ng mundo, ang paghubog kina Adan at Eva pagkatapos ng pagbagsak, at nagkukuwento tungkol sa iba't ibang mga karakter sa Lumang Tipan, pangunahing mula sa Aklat ng Genesis. Bagaman hindi ito isang bagong teksto, ang pinakamatandang manuskrito na mayroon tayo ay mula pa noong humigit kumulang 700 BCE. Subalit ang manuskritong ito ay isang kopya ng mas matandang akda. May ilang mga iskolar na iniuugnay ang Aklat ng Jubilees sa Aklat ng Chronicles na nagpapahiwatig na maaring si Ezra ang sumulat ng teksto. Gayunpaman, ang Aklat ng Jubilees ay nagsasabing ang tunay na may akda nito ay si Moises na nakatanggap ng pahayag mula sa isang anghel sa bundok Horeb. Mahalaga ring tandaan na binabanggit ng Biblia na si Moises ay gumugol ng 40 araw at 40 gabi sa bundok Horeb nang walang pagkain o inumin sa harap ng Diyos. Sa kasaysayan, dahil sa katandaan ng teksto, hindi natin maaring isantabi ang posibilidad na si Moises nga ang tunay na may akda. Ang Aklat ng Jubilees ay may mahalagang presensya sa kultura ng Israel na may ilang mga kopya na ipinamamahagi sa mga tao. Bukod dito, binabanggit din ang isa pang misteryosong apocryphal na aklat, ang Aklat ni Enoch, na kilalang-kilala ng mga unang Kristiyano at maging bahagi ng kanon ng Biblia na kanilang ginagamit. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng hindi dapat basta-basta isantabi ang Aklat ng Jubilees dahil naglalaman ito ng mga pangyayari tugma sa mga kwento ng Biblia. Ngayon, bumalik tayo kina Adan at Eva. Ayon sa iba't ibang sinaunang Semitikong tradisyong Abrahamiko, ang unang anak na babae ni Adan at Eva ay pinangalan ng Avan. Ang Avan sa Phoenician Hebrew ay may kahulugang potency o simpleng vice. Siya ang naging asawa at kapatid ni Cain na isa ring anak ni Adan at Eva. Ayon sa Aklat ng Jubilees, nagkaanak siya kay Cain at isa sa mga anak na iyon ay pinangalan ng Enoch. Ang pagtatayo ng isang lungsod na ipinangalan sa kanyang anak ay binanggit sa Biblia bilang isa sa mga nagawa ni Cain matapos siyang patalsikin dahil sa pagpatay kay Abel.
Ang lungsod ay tinawag na Enoch bilang parangal sa kanyang anak. Ang pangalan na Avan ay binanggit sa aklat ng Jubilees at sa iba pang mga tekstong Abrahamiko. Gayunpaman, sa ilang mga tekstong ito, tulad ng Cave of Treasures, siya ay tinawag na Kelima. Kaya't si Kelima ang naging asawa ni Cain at ang unang anak na babae nina Adan at Eva, ayon sa mga tradisyong ito. Ayon sa ilang sinaunang Semitikong tradisyon, ang pangalawang anak na babae nina Adan at Eva ay si Azura. Si Azura ay naging asawa ni Seth, ang ikatlong anak nina Adan at Eva na ipinanganak matapos ang kamatayan ni Abel. Ang pangalan na Seth ay may etymolohikal na ugat sa Hebrew at ang kahulugan nito ay maaring kaugnay ng ideya ng kompensasyon o kapalit. Ito ay mahalaga dahil pagkatapos ng pagpatay kay Abel ng kanyang kapatid na si Cain, itinuturing ni Adan at Eva si Seth bilang kapalit o banal na kabayaran para sa pagkawala ni Abel. Siya ay itinuturing na isang matuwid at banal na inapo, at sa kanyang lahi ipinapatuloy ng sangkatauhan ang pagsamba sa Diyos ayon sa kwento ng Biblia. Bukod dito, ang talaangkanan ni Seth ay mahalaga sa Biblia dahil humantong ito kay Noe na nagkaroon ng mahalagang papel sa kwento ng baha at ang kaligtasan ng sangkatauhan. Kaya't si Seth at ang kanyang asawa na si Azura ay naging isang mahalagang bahagi sa genealogical na kadena na nag-uugnay sa paglikha ng sangkatauhan sa mga sumunod na pangyayari at mga mahalagang figura sa tradisyong Judeo-Kristiyano. Ipinapakita ng aklat ng Jubilees ang isang nakakatuwang detalye sa pamamagitan ng pagsasaad na si Azura ay orihinal na asawa ni Abel at naging balo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Pinakasalan niya si Azura at mula sa kanilang pagsasama ay nagsimula ang lahi ni Seth kung saan siya mismo ang naging unang patriarka. Ayon sa aklat ng Jubilees, si Azura ay ipinanganak noong ika-6 na linggo ng ika-4 na Jubilee at pinakasalan niya ang kanyang kapatid na si Seth noong ika-5 linggo ng ika-5 Jubilee. Noong ika-4 na taon ng ika-6 na linggo, nanganak siya ng isang anak na pinangalanan ng Enos. Pagkatapos, nang magkaedad si Enos, pinakasalan niya ang kanyang kapatid na si Noma, na anak din ni Seth at Azura. Si Enos, isa sa mga anak ni Seth at Azura, ay kilala sa kanyang kabanalan at debosyon sa pagsamba sa Diyos. Ang pangunahing pagbanggit kay Enos sa Biblia ay matatagpuan sa Genesis 5 verse 6 is 11, kung saan inilarawan ang kanyang talaangkanan na nagsasaad na si Seth ay nabuhay ng 105 taon at nagkaanak kay Enos. Pagkatapos ipanganak si Enos, nabuhay pa si Seth ng 807 taon at nagkaanak ng mga anak na lalaki at babae. Sa kabuuan, si Seth ay nabuhay ng 912 taon bago siya namatay. Si Enos naman ay nabuhay ng 90 taon bago nagkaanak kay Kainan. Pagkatapos ipanganak si Kainan, nabuhay pa si Enos ng 815 taon at nagkaanak ng mga anak na lalaki at babae. Sa kabuuan, si Enos ay nabuhay ng 905 taon bago siya namatay. Ang pangunahing katangian na iniugnay kay Enos ay ang kanyang pagsasanay sa panalangin at ang pagtawag sa pangalan ng Diyos. Sa Genesis 4:26, sinabi na sa panahong iyon, nagsimulang tumawag ang mga tao sa pangalan ng Panginoon. Ang talatang ito ay nagpapahiwatig na si Enos ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng pagsamba at debosyon sa Diyos sa kanyang panahon, na nagmarka ng isang yugto ng espiritual at relihiyosong paghahanap sa mga inapo ni Seth. Kaya ayon sa sinaunang aklat ng Jubilees at sa Semitikong tradisyong Hudyo, pinakasalan ni Cain ang kanyang kapatid na si Avan at nagsimula ang lahi ni Cain. Si Seth naman ay pinakasala ng kanyang kapatid na si Azura at nagsimula ang lahi ni Seth. Maaring nagtatanong ka kung ilang anak na lalaki at babae ang mayroon sina Adan at Eva. Ang tekstong biblikal ay nagpapahiwatig na marami silang mga anak na lalaki at babae, lalo na't si Adan ay nabuhay ng higit sa 800 taon. Sa katunayan, sina Adan at Eva ang pinakaproduktibong tao noong kanilang panahon. Si Eva bilang unang babae ay labis na mabunga at si Adan ay gayon din. Kaya't ayon sa mga sinaunang tradisyon, sila ay nagkaroon ng daan-daan at daan-daang anak na lalaki at babae sa buong buhay nila. Sa makabagong panahon, ayon sa Guinness World Records, ang babae na may hawak ng record sa pinakamaraming anak sa kasaysayan ng tao ay si Valentina Vassiliev. Sinasabing namatay siya sa edad na 76 na nag-iwan ng 69 anak na nabuhay, kung saan 2 lamang ang namatay sa murang edad. Ayon sa Guinness World Records, si Valentina Vassiliev ay nagkaroon ng kabuuang 27 pagbubuntis na nagresulta sa 16 pares ng kambal, 7 set ng triplets at 4 na set ng quadruplets. Bagaman may ibang mga ulat ng mga bae na may 50 o kahit 60 anak, si Valentina Vassiliev pa rin ang kinikilalang record holder.
Gayunpaman, nais kong bigyang diin na si Eva ay nahigitan ng lahat ng mga babaeng ito sa pagiging mabunga dahil siya ang itinuturing na pinakaproduktibong babae sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kaya't kung ang isang babae ngayon o kahit 100 taon na ang nakalipas ay kayang manganak ng halos 69 na mga anak, maari nating isipin kung ano ang naabot ni Eva, lalo na't siya ay nabuhay ng mas mahaba, umaabot sa kahangahangang edad na 900 taon ayon sa tekstong biblikal. Bukod dito, ayon sa mga tradisyon, sina Adan at Eva na tinatayang nasa 17 o higit pa ayon sa ilang spekulasyon. Sa kanilang malusog na pangangatawan, lakas at pagiging mabunga, pati na rin ang konteksto ng panahon na nagpapabor sa pagpaparami, posibleng sila ay nagkaroon ng daan-daang anak na lalaki at babae. Sa aklat ng Genesis, Kabanata 6, Talata 1, nabanggit na habang dumadami ang mga inapo ni Adan sa mundo, maraming magagandang anak na babae ang isinilang. Isang hindi gaanong nababanggit na kuryosidad ay ang parehong mga anak na lalaki at babae ni Adan at Eva ay may kanya-kanyang etnikong pinagmulan. Dahil sina Adan at Eva ay orihinal na may lahing halo-halo. Ito ay nagambag sa etnikong pagkakaiba-iba ng sangkatauhan na bagaman nagtataglay ng iba't ibang lahi at etnisidad, lahat ay may isang pinagmulan kay Adan at Eva. Ang pag-aaral ng mitochondrial DNA na kilala bilang mitochondrial Eve ay nagpapatibay sa ideyang ito na nagsasaad na ang lahat ng sangkatauhan ay may isang pinagmulan sa kabila ng etnikong at lahing pagkakaiba-iba na ating nakikita sa mundo ngayon. Sa makatuwid, ang pag-aaral ng mitochondrial genetics ay nagpakita na ang lahat ng tao ay nagmula sa isang babae na nag-aambag sa kayamanan ng etnikong at lahing pagkaiba-iba sa ating mundo na lahat ay nagbabahagi ng isang karaniwang kwestiyon sa ating mga ninuno.